Pastor, ayan na siya. Pastor, we can see you. Yes! Good morning, Jack. Good morning. Sino ba kasama natin? Si Gerard de la Peña, ang Good kasama morning, natin Pastor. ngayong morning. Ay, ang gwapong Gerard pala. Naman. Morning po, sakto lang. At ang Pogi pa rin po nagtatampisaw sa batis ng kaligayahan ay si Manong Ted Filon. Sana all. Sana all. Di ba nga? Sana all may holiday. Deserve naman. Minsan lang magpahinga yan. O, Oo pero naman. ito, Pastor, nako, ito walang holiday. Magandang balita. Anong meron ngayon? Of course, laging merong magandang balita lalo na kay Nanay Cynthia Makabuhay at Christy Delgado. Nakatabi ko lang sa restaurant kahapon, nasa fans club ni Manong Ted. Yan. Good morning po. Happy birthday din po kay Tita Nelia Ogaleska. Alam mo, Gerard, nasa series kami ng buhay ni Moses. Yan. Yung buhay ni Moses, sinusubaybayan na namin since last week and hopefully matapos namin this week. And nandito na kami sa parte na kailangan niyang kausapin yung Pharaoh para ilalabas na niya yung mga anak ng Diyos. Okay? For 400 years, naging alipin po sila ng mga Egyptians. At ang sabi ng Diyos, dadaling ko na kayo sa promised land. Kaya Moses, gagamitin kita para ilabas mo sila. And of course, matigas po yung puso na itong si Pharaoh dahil mawawalan sila ng around 2 million po, according to scholars. Around 2 million na slaves na nagtatayo ng kanilang magagandang mga buildings at kung ano-ano pang mga agricultural products na napuproduce ng mga slaves. Anyway, isa-isa pong pinadala ng Diyos yung 10 plagues. Alam naman po natin to. Ito pong 10 plagues na to ay inaddress po yung mga Diyos-Diyosa ng mga Egyptian during that time. Naging dugo yung Nile River, namatay yung mga hayop dahil sa mga isang katutak na plagues, mga palaka, naglabasan. Pero I just want to focus on the 10th plague, yung pang-sampu po. Ito po yung pag hindi ka naglagay ng dugo ng tupa na kinatay po sa inyong hamba ng pintuan, okay, dadaan po yung angel of death. At pag walang dugo, yung pong iyong pintuan ng kinatay na tupa, papatayin po yung panganay na anak na lalaki. Okay? So ang tawag po rito yung Passover. Tinuruan po ng Diyos ang mga Israelita sa ganitong araw, magkatay kayo ng tupa at ilagay nyo yung dugo sa hamba ng mga pintuan nyo. At pag may dugo ang pintuan nyo, hindi papasok yung angel of death. So true enough po, sa buong Egypt, yun lang pong lugar ng mga Israelita ang hindi namatayan ng panganay na anak na lalaki. Including po yung Pharaoh, ang kanyang panganay na anak na lalaki ay namatay din po. Ano pong ang kaugnayan nito sa atin? Ito po sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ito pong Passover na pinractice nila thousands of years ago ay nagsisimbolo po ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanya pong dugo na tumigi sa krus 2,000 years ago, ang nagbayad sa ating mga kasalanan, utang natin sa Ama sa Langit. Pinatawad po tayo through the death of Jesus Christ. Kaya po, kung kayo po'y nangungumunyon, kung kayo po'y Katoliko, pag linggo, kayo po'y magko-communion o anuman pong religion meron kayo, kung meron pong ganitong gawain, ito po ay reminder sa atin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Not by good works, sabi po sa Biblia. Kahit gaano ka kabait, hindi ka mapupunta sa langit. Because good people don't go to heaven. Only forgiven people go to heaven. Ang mga tao pong tinanggap ang kapatawaran na inoffer ni Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya po, napakaganda lang pong picture na to. Ang salvation po natin is not by works, but by grace alone. Yung grasya at kagandahang loob ng Diyos na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya po, again, I just want to remind you, kung tayo po ay hindi pa sigurado kung paano kang pupunta sa langit, sinigurado na po ni Jesus 2,000 years ago. Kaya sabi po niya, it is finished. Tapos na po. Wala ka na madadagdag sa ginawa niya, wala ka na ibabawas. Ang gagawin mo lang, tanggapin ng buong puso, okay, by faith, in the finished work of Christ. Yung pong good works, sumusunod lang yan. It's a fruit ng salvation, hindi po siya root ng salvation. Isa po siyang marka ng taong saved, hindi siya means to salvation. Malinaw po?
Gumagawa po ako ng good works, hindi para maligtas, kundi ligtas na ako, kaya ako po may mga good works na produkto ng aking pagkakaligtas. Again, Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Panginoon, marami pong salamat. Yung Passover po na nagtawid sa mga Israelita para hindi sila mamatayan ng anak, ang kanilang panganay na anak, Lord God. Nung gabi na yon, sobrang daming umiiyak sa Egypt. It's either may patay na bata o patay na tupa. Lord, doon sa mga may patay na tupa, buhay ang kanilang anak. At Lord, yung perfect Lamb of God na matay sa krus ng Kalbaryo, kaya kami ngayon ay buhay. Kaya kami ay merong langit at eternal life na naghihintay sa amin because of the death of your one and only Son, Jesus Christ. For you love the world so much that you send your one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Salamat po sa inyong ginawa. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming Amen. salamat, Pastor Jeff Eliscopides. Napakagandang aral ngayong Holiday Monday. Bukas, nandito na ulit si Manong Ted and we will see you again. Yes. Atcha, happy birthday muna. Kilala mo yata to, Michael Guevara. Oo nga, birthday ngayon ng pinakamamahal kong asawa. Happy birthday! Ayaw niya pa sabi yung edad niya, 30th daw. Happy 30th Wag na. birthday. Wag na, ako alam ko, pero namimiss na namin siya sa motor ride. Oo So, nga eh. nag-reply naman kanina. Sabi niya, Pastor Jeff, mag-ride tayo soon. Sige nga. In Janero ng taon, pastor eh, no? Nandun na kami sa meeting place. Sabi niya, susunod ako, next ride. Yun lang. Yun ang mahirap doon. Pero again, thank you so much, Pastor Jeff. Thank At you, sa lahat po Pastor. ng mga nagbe-birthday ngayong araw na to, happy birthday sa inyo. Tomorrow, makakasama pa rin natin, Pastor Jeff Eliscopides. Thank you, Pastor. Maraming salamat, Chan Gerald. Ito po ang Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.